Hi guys! Mag-react daw ako tungkol doon sa Balay Dako incident in which one of their customers ay nagalit at nag-take to social media para sabihin kung ano yung experience niya. Ano pat may dinala siya doon na dog, supposedly yung lugar ay pet friendly, tapos ang dog niya ay isang aspin na discriminate, allegedly na discriminate against at hindi sila pinapasok, samantalang ang reason kaya hindi sila pinapasok ay dahil lampas na daw doon sa size or weight limit yung aso, masyado daw malaki o masyado mabigat na yung aso niya compared doon sa mga pinapayagan nilang makapasok doon sa restaurant na yon. Or pero ang sinasabi nung owner, apparently diniscriminate yung aso niya dahil hindi siya purebred kasi nakapasok naman daw yung golden retriever ng iba. Bakit daw yung kanya na aspin ay hindi pinapasok? Dineclare na mixed breed yung aso, and mention na ihiya siya na tawaging aspin yung aso niya kasi alam niya ma-discriminate against. So, well, parang defensive na siya, from the beginning. Baka kasi may na-feel na siya na discriminating na kagad yung pagtingin nung sino bang na tumanggi sa pagpasok sa kanila, yung guard ba or yung mga waiters. Anyway, may mga nag-message sa akin, mag-comment daw ako doon. O sabi ni Chef Dong, kailangan daw ng followers ko yung boses ko tungkol sa issue na ito. Tapos may nakita ako ilang mga influencers na mga sikat na mga vloggers na nag-comment na tungkol dito sa issue na to. Of course, sasakyan yan ng mga influencers, ng mga vloggers, whether they are sincere or not, pero kailangan talagang sakyan yan. Ang tawag po dyan ay trend jacking or viral video jacking. Parang hijackin mo dahil trending yung topic, kailangan sumabay ka para tumaas din yung views mo. Maglalabas ka ng video na mataas ang views dahil yan ang pinag-uusapan ng mga tao. O ayan, strategy yan ng mga vloggers, guys. Kaya makikisali din ako para tumaas din yung views ko, di ba? Sayang nga naman. Actually, guys, eto, bibigyan ko kayo talaga ng real talk. Ako kasi, yung taong, ayokong manghusga sa kapwa-tao ko or establishment man yan na competitor, For full disclosure, guys, ako po ay isang veterinaryo. Meron akong tinatawag na IAGD. Ito ay isang all-animal registry na kahit aspin yan, kahit mixed breed, crossbreed, ay pwedeng iparegister yung mga pets doon sa IAGD. Napakaganda po niyang IAGD. Pag-usapan natin later yan. And for full disclosure din, meron akong resort. I am the owner of Manalo Resort Hotel, na doon sa loob ng resort hotel na yon, sa 15-hectare facility, napakalaki nito, meron din kaming cafe and restaurant. Na-build namin ito this year lang. So, pet friendly din kami. Pag sinabi kasing pet friendly, guys, ibig sabihin, pwede mong inaalaw mo yung mga med dogs or pets na pumasok sa establishment mo. Of course, wala namang batas laban or against dyan kung gagawin man pet friendly ang isang lugar o hindi. Nasa discretion yun ng may-ari ng restaurant. And ako, hindi naman dahil sa gusto ko lang makuha yung pet owner market para pumasok sila sa establishment mo. But of course, it's part of the business. Pero mahal ko talaga yung mga pets, Hindi naman ako magbe-veterinaryo dahil wala lang akong magawa sa buhay ko. Yan talaga ang gusto ko gawin sa buhay ko, yung mag-alaga ng mga pets dahil mahilig talaga ako sa mga pets. Bata pa lang ako, kaya yan yung ginawa kong career kahit naman hindi naman ganun kalaki, kalukrative ang pagiging veterinarian compared sa ibang mga careers like engineering, or real estate investing, etc. So, yun yung mga kailangan ko disclose. Of course, meron ako sariling dog food, meron kaming dog training, kahit anong aso, kahit aspin, tinitrain po namin. And we have 100 dogs at the moment, May mga tinitrain kaming mga dogs na mga mixed breed, crossbreed, and meron din kaming sariling mga crossbreed or mga native dogs. Meron kaming mga aspin. Pero I prefer yung mga native dogs tawaging Philippine aso kaysa aspin. Eto, bigyan ko ng isang idea, kasi sabog-sabog yung sasabihin ko sa inyo ngayon.
At makinig na lang kayo kung wala kayong magawa sa buhay. Pero eto, makinig kayo sa mga thoughts ko na I will just be giving you kung ano yung laman ng utak ko, kung ano yung laman ng puso ko. Sabihin ko lang dito openly, no? Wala atong edit. Hindi ako gumagawa ng video ngayon para lang sa views. Nilalag ko lang kung anong gusto kong sabihin. Ngayon, guys, alam nyo yung Aspin kasi. Dati kasi ang tawag dyan sa mga Aspin ay Askal. No, kahit nasa loob ng bahay yan, Askal pa rin ang tawag sa kanila kasi ang short ng Askal is asong kalye. Yan yung mga makikita nating mga dog sa kalsada, sa kalye or kahit sa mga bukid man yan ng bundok, mga Askal ang tawag natin dyan. Noon pa, bata pa ako, Askal na tawag sa kanila. Ngayon, yung Philippine Animal Welfare Society ay nag-coin ng bagong salita na Aspin para hindi na gamitin yung word na Askal. So sinabi nila derogatory yung word na Askal kasi parang bumababa yung tingin ng mga tao dun sa mga dogs na mga native dogs and mga crossbreed, mga mixed breed, mga walang breed. Kaya inalis nila yung word na Askal. Pagka may nagsabing Askal, magkakasabi, "Uy, don't say Askal, say Aspin because it's Asong Pinoy now." Syempre, mga nagpauso niyan yung mga medyo saucy, di ba? Para doon sa brand. Anyway, ang branding kasi wala ka naman magagawa kung ano yung tingin ng mga tao doon sa brand na yon. Kahit na ginawa na siyang Aspin, kung Aspin din ang tawag doon sa mga stray dogs na nasa kalsada na nagkakamot-kamot dyan buong maghapon dahil puro galis sila at nagkakalat ng basura at tae sa harapan ng bahay namin lagi puro tae yan pag umaga dahil doon sa mga stray dogs. Hindi ginagawa ng paraan ng gobyerno natin, no? Minsan gagawa sila ng paraan, manghuhuli sila kunyari, mag-anti-rabies vaccinations kunyari, pero hindi naman talaga wala talagang maayos na purpose. Alam niyo yun, pag magtatrabaho ka lang ng pa-job, hindi mo talaga gustong i-knock out yung kalaban. Di ba, pa-job ka lang. Ang gusto mo talaga, meron kang maayos na strategy at game plan para patumbahin yung kalaban mo. Yung rabies, ang tali naman patumbahin niya kung gusto talagang bigyan ng tamang game plan ng Bureau of Animal Industry ng gobyerno natin. Kaso, wala. Kaya ang nangyayari, yung brand ng Askal or Aspin or Native Dog or Philippine Aso na titawag ko sa IAGD, yun ang dinidikit dun sa brand. Kasi ang branding, guys, it's whatever people think about your name or yung brand mo. Ang branding is relate mo sa specific emotions or relationships, di ba? Ngayon, pag sinabing native dog, ayun yung mga nasa kalsada namin, yung nagkakamot-kamot dyan, nagkakalat ng rabies. Kaya may namatay sa amin dahil sa rabies, dahil nakagat ng Aspin, nakagat ng Askal. So, alam nyo, talagang madidiscriminate talaga yung brand kasi may negative connotation yung brand na Askal, may negative connotation pa rin yung Aspin at saka mga native dogs. Hanggang hindi natin bibigyan ng totoong importansya yung mga native dogs natin, kagaya ng ginagawa ng ibang bansa, no? Kasi sa ibang bansa, yung mga native dogs nila, pinangalanan talaga nila na maayos and they put it into law na yung mga dogs nila ay national treasures ng bansa nila. For example, yung Akita ng Japan, the Akita Inu, Shiba Inu, mga native dogs lang nila, mga Aspin lang nila, kumbaga Pero ginawa nilang national treasure nila and talaga binigyan nila ng halaga. Yun yung sanang gusto ko mangyari sa Philippine Aso Project. Yung IAGD Philippine Aso Project na kaya Philippine Aso, may branding na nakadikit sa bansa natin and pag sinabing Philippine Aso, ay matuturing natin na purebred dog yan, na walang halong mixed breed. Pero pag sinabing Aspin kasi, basta hindi purebred, Aspin. So, sabog yung branding ng Aspin. Hindi naman talaga maayos yung branding ng Aspin. It's a general term to denote any dog na walang breed or hindi purebred. Kaya whether native dog man yan or hindi, basta nagmekos-mekos lang yung iba-ibang mga breed, tapos lumitaw ang isang aso from that mekos-mekos breed, ay Aspin na ang tinatawag. So, wala naman talaga maayos na branding. Pero yung Philippine Aso na branding na gusto ko sana noon pa,
Well, ngayon, nagkakaroon ng konting efforts, no? Yung kaibigan ko si Tom Asmus ay nagsimula ng research tungkol sa witch dog na mga tiger dog na tinatawag niya, na ngayon ay pinagpapatuloy ng kanyang ilang mga followers na ginawa nilang asong gubat pero actually nasa ilalim yun ng Philippine Aso breed yung mga aso ni Tom Asmus noon, na pinaregister pa nga niya sa akin yung mga dogs niya under yun ng Philippine Aso. Yung breed na Philippine Aso, yung mga dogs ni Tom Asmus. Pero later on, no, may mga kaibigan tayo na nasa PCCI mga officers like si Sir Fred Salud, gusto niya talaga na i-explore yon, no. At that time magkaibigan pa kami na connected pa ako, or lagi friendly pa talaga ang PCCI sa akin. So sabi niya sa akin, i-explore daw namin, puntahan daw namin sa bukid ng si Tom Asmus para doon sa pagiging purebred, para ma-campaign yung purebred dog natin sa Pilipinas. Kasi ang claim ni Tom na meron talaga tayong pure breed, na yung mga aso daw na nandun sa bukid noon, including yung mga tiger dogs niya, hindi daw nakikipag-breed yan sa iba. And lahat daw yan ay brindle, lahat yan ay merong claws na imbis na nauupod ay nadidetach. May mga ganyan siya sinasabi, at masyado daw maliit yung penis, kaya daw hindi nagbe-breed sa ibang mga aso. Pero marami kasi doon sa may information na yun ay hindi naman totoo. Actually, kahit na yung mga aso na yun ay i-breed mo naman sa ibang aso, magbe-breed pa rin naman yan. Walang ganun na sila magbe-breed lang. Hindi naman ganun. Kahit nga wolf, pagsama mo sa mga aso, later on, magbe-breed na rin yan. Magkakaroon ka ng wolf hybrid. So, yung issue, no, Marami kung pwede kasing i-comment tungkol doon. Syempre, na-hurt yung ali, kung ali man yung may awak ng aso. I think Yogi ba? Or Yoga? O Yoda? Whatever. Yan ang pangalan ng aspin niya na hindi pinapasok nga doon sa balay dako. Syempre, na-hurt siya. Nakakaya nga naman yun, di ba? Gusto mo pumasok doon, sosi yata yung lugar na yun eh. Siyempre, sosi ka, may mga nakatingin sa'yo, di ba? Tapos hindi ka pinapasok, nakaka-degrade yun, nakakawala ng dignidad. And of course, no, bilang tao, pagka inalisan ka ng dignidad, gre-rebelde ka. Di ba? Kasi dignidad mo yun eh. It's your core person na pinahiya nila at kumbaga hindi nila binigyan ng respeto. It is our core reaction to get angry to anybody na babastos sa core personality mo. Alam ko yan, syempre. Lahat tayo alam natin yan kung paano sasama ang pakiramdam mo kung talagang binastos ka ng ibang tao. I don't think it's because na gusto niyang protektahan yung breed. I think na na-offend talaga siya dahil napahiya siya. And of course, kasama na rin doon, no? Kasama na rin natin doon yung feel niya na discriminate against ang mga aspins. And of course, many people love aspins. And syempre, ako mismo, mahal ko yung mga aspins kasi nung bata pa lang ako, yung mga una kong mga dogs, si Mickey, si Brownie, mga aspin yun, syempre. Wala naman akong wala naman kaming pera nung pambili ng mga purebred eh. Nung lumalaki-laki na ako, sabi ko sa nanay ko, bili mo umami ng ng Shih Tzu. Wala kaming pera doon. Tatay ko, simpleng OFW. Sapat-sapat lang yung perang pinapadala niya sa amin. So, bumili si nanay ko ng crossbreed na Japanese Spitz. Ascalyato, kung ano ba Japanese Spitz crossbreed. Pero, mura lang kasi parang ang mga Shih Tzu noon ay parang mahal eh. So, bumili siya ng crossbreed na Japanese Spitz. Alam nyo, pinangalan niya Shih Tzu. Para at least, diba, masabi na binilan ko ng Shih Tzu yung anak ko. Baliw yung nanay ko eh. Pareho ko. Tapos, later on, nagkaroon kaming pera-pera, nakapag-ipon-ipon. Oo. Ayoko na ng Shih Tzu noon. Gusto ko Maltese. Pero nakabili na si nanay ko ng puppy na Shih Tzu. Pinangalan naman niya Maltese. Ang galing, di ba? Anyway, yung pag-discriminate against sa mga aspins kasi multifaceted talaga yan. Hindi natin
pwedeng ano yan, na sabihin lang it's against our nationalistic pride or whatever, na laban yan sa pagiging Pilipino natin. Ganun ba yun? Mali, hindi yun tungkol sa pagiging Pilipino natin or what. Yung branding lang talaga sa mga aso, and yun yung importance na nilalagay natin sa mga aso. Of course, malaking kasalanan ang meron yung mga nagpo-promote ng mga imported breeds of dogs na nilagay nila sa pedestal ang mga imported purebred dogs. Syempre marketing strategy nila yan. Gusto nila makabenta ng mga binili nila abroad, tapos binibreed nila dito dahil sila lang meron yan. Hindi naman sila makakabenta ng Aspin eh. Siyempre, business nila, di ba? I-market nila, i-branding nila. Halimbawa, German Shepherds. Oh, German Shepherds, the best breed in the whole universe. Dinevelop ng mga German Shepherds, ginamit sa World War II, ganyan-ganyan, etc., etc. Para yung mga puppies, pag binenta nila ng 45,000, 60,000, may bibili pa. Di ba? Branding yun. From Germany, made in Germany, kahaleran ng BMW, Mercedes-Benz, etc. Di ba? So, Philippines, Sarao, and Morales Jeepney. Diyan nare-relate ang Philippines. So, walang quality, mga ganyan-ganyan. So, di ba, maliit naman talaga ang tingin natin sa sarili natin, guys. Sa totoo lang, no? And we're so happy, excited, para mang-bash ng kapwa Pilipino natin. In this case, balay dako. Actually, hindi lang naman yung issue, no? Gusto ko rin magkomento na ang daming ang mga sumasakay doon sa trend, sumasakay doon sa hulabaloo or circus na nangyayari dahil sa mga balitaktakan sa social media. Naglabas kasi kanina ng apology yung balay dako. Ang dami pa rin nag-comment doon, hindi daw sincere, na wala daw silang naramdaman ng sincerity, na wala silang pakialam doon sa apology dahil hindi totoo, ganyan-ganyan. Pero guys, no, kilala ba natin yung may-ari ng balay dako? Hindi ko kilala yun. I can only speak for myself. Hindi ko kilala yung may-ari ng balay dako. And the fact na meron silang restaurant na ganon, na ay ang tingin ko, or I think maganda yung restaurant na parang saucy yung restaurant, nasa Tagaytay, ganyan-ganyan. So I think for somebody na nag-create ng ganong establishment, na pinupunta ng mga tao, na maganda yung brand, ganyan. I think, mahusay na tao yun. And we have to celebrate those kinds of people dito sa Pilipinas. Ang problema sa mga Pilipino, tingin ko, parang, kapag may nakikita tayo ng mga umuunlad, parang mabilis natin silang husgahan pag may nakita tayong hindi natin gusto tungkol sa kanila. Kasi mayaman sila Ako, naghihirap dito, may ginawa kang mali, banatan na kita. Parang ganyan ang mentality natin, di ba? Oo. Tapos pag kayo mga mahihirap, kunyari, di ba, yung magbibigay ka ng pagkain sa mahihirap, papakita mo sa social media para sikat ka, para isipin ng iba na ikaw ay napaka mapagmahal sa mga kapwa-tao mo at ganyan-ganyan. Ano ba sinabi ni Jesus, di ba? Na pagka nagbibigay yung kanang kamay mo, magpaalam sa kabilang kamay mo. Huwag mo ipakita sa iba. Yung iba kasi parang gusto lang nilang tumulong, no? Nakikisakay sa mga ganitong mga issue, parang gusto nilang tumulong doon sa Pero ang totoo nun, yun nga, meron lang silang mga ulterior motive. Hindi naman lahat, pero marami dyan na gagamitin nila yung mga ganitong mga issues para sila ay makita ng ibang tao, para sila ay pakinggan ng ibang tao at i-follow, no? O nga pala, kung di pa kayo nag-follow sa page nito, mag-follow na kayo. Follow na kayo. Hindi maintindihan ano pinagsasabi ni Doc Abel na yan. Sabi nga nung isang commenter sa isang video ko, daw ako, parang may tama daw ako, parang ganyan sinasabi niya. Anyway, kasi nakakatuwa lang talaga ang mga Pilipino. Nakakatuwa lang talaga tayo, no, na pag may mga ganyang issues, tuwan-tuwa tayo para banatan yung kapwa Pilipino natin. Tayo lang naman nag-aaway, no? Well, naaway din natin ng China kasi binubuli naman tayo. Pero, basta, sayang-saya tayo, no? Karamihan sa atin, sayang-saya kapag
meron tayong kapwa Pilipino na sarap banatan. No? Lahat tayo sama nakapila para banatan yung kapwa Pilipino natin. Kahit hindi naman natin, wala naman tayo dun sa sitwasyon na yun. Hindi naman natin nakikita yung talagang nangyari. Hindi naman natin talaga alam kung sincere ba sila sa apology o hindi. Basta gusto lang natin mag-react. Yan tayo eh. Saan tayo magagaling eh. Tatalino. Alam mo, lahat kasi tayo. Gusto natin tayo yung bida. Tayo yung matalino. Di ba? Well, ba mga pinagsasabi ko dito? Anyway, baka hindi nyo pa alam na SDN is the best dog food in the multiverse. Oo. Ayan, kung hindi pa kayo nag-SDN dog food, mag-SDN dog food na kayo. Well, yun ang gusto ko lang sabihin, no, na wala ako doon sa sitwasyon na yon. Nababasa ko lang yung mga reaction, no, mga viral na mga reactions ng may-ari ni Yodi ba yon? Yoda yata. And yung apology ng Balay Dako. Pero alam nyo, guys, marami sa atin kasi magagaling lang sa pagko-comment pero hindi naman talaga educated sa mga ganyang mga issues talaga or kung ano talaga yung mga importante. Anyway, yun lang, 21 minutes na itong video ko na ito. Hindi ko alam kung i-upload ko to hindi kasi parang sinayang ko lang yung 21 minutes ninyo so far. Sinayang ko lang din yung yung i-upload kong video. Pero marami naman ako nasabi na na sa tingin ko ay hindi niyo maririnig sa iba. Mga real talk kasi ito. Hindi naman ako mahilig mambola. Ewan ko. Pero follow nyo na itong page na to, no? Baka hindi pa kayo nagpa-follow, please follow this page. And ano pa ba? Okay, on the side nung owner, no, I feel for you, no, dahil nakakahiya nga naman kapag tinaboy ka. Tapos syempre, dahil sa dog mo, mahal mo yung dog mo, binastos ka dahil sa dog mo, binastos yung dog mo na mahal mo. So, of course, understandable, no? Kagalit ka dun sa nag-cause ng ganon. Na-understand ko rin naman yung side ng owner or owners ng Balay Dako kasi may mga talaga mga employees ka, hindi mo naman kontrolado rin talaga. Yung sasabihin nila, kahit anong magandang turo mo sa mga employees mo, may mga employees talaga na pasaway, na hindi talaga sila educated, baka hindi nga nag-graduate ng high school. Kaya yung iba, mag-hire ng waiter, mag-hire ng kung ano mang madadali ng mga tasks, pero ang hina-hire nila yung mga graduate ng college. Kasi nga naman, mas likely yon na hindi, di ba, hindi mahina ang ulo. Di ba, yung ma'am, hindi po pwedeng papasukin yung aso nyo dito kasi medium-sized dog lang ang pwede dito. Ilan po bang inches ang medium-sized dog? Ano bang size ng aso nyo? 21 inches. Hanggang 20 lang po kami. So, mahirap talaga mag-hire ng mga hindi edukadong mga tao. Pero, alam nyo, maraming mga taong bopols, pero, alam nyo yun, may mga magagandang katangian din naman. Siguro yung ungas na yon na nagtaboy dun kay Yoda, hindi naman siguro masamang tao yun. Nagkamali lang siya, hindi lang siya marunong, hindi lang siya educated pagdating sa mga aso, siguro. Hindi lang siya educated, kaya alam niyo yun, sarap banatan. Pero, sabi nga ng nanay ko, kaya nga hindi naman yumaman yan, hindi naman yan naging negosyante, kagaya mo. Kasi yun lang naman ang naabot niyang, yung pag-iisip niya, yun lang naman yung kayang abutin. Kaya ano pang i-expect mo? Pagpasensyahan mo na lang, di ba? Pasensya na lang natin yung tao na yun. Alam niyo, maraming taong nakakainis, maraming taong very offensive, maraming tao na mga talagang kabubusitan mo talaga. Pero kung tutuos-tuusin mo, kaya naman sila ganun lang Kasi yun lang yung naabot ng utak nila
Hindi naman sa minamalit ko naman yung mga lahat ng mga tao na may mabababang uri ng trabaho lang, pero alam mo yun, lahat ng mga tao, sabi nga, ay lahat ay nilikha sa wangis ng Diyos, and kung tayo ay mapanghusga sa kapwa-tao natin, nakagawa man yan ng masama, hinusgahan natin sila ng negatibo at pinag-isipan ng masama, kasalanan yun eh. Kasalanan yun sa Diyos. Yun ang turo ng Biblia. Bahala kayo kung naniniwala kayo sa Biblia or kung yun ang interpretation niyo sa Biblia. Pero kung manghusga kayo ng kapwa-tao ninyo, lalo na hindi nyo naman alam yung buong pagkatao ng tao na yun or hindi mo kayo perpektong husgado, may kasalanan kayo, di ba? Kaya ang hirap din na husgahan yung tao na yun na tumaboy dun sa aso kahit nakakabuisit siya. Yun lang siya. Baka naman baka mabuting tao rin naman yun. Baka may mga anak naman yun na umaasa sa kanya at buti nagtatrabaho at hindi nagda-drugs, di ba? Buti nagtatrabaho at hindi naglalasing-lasing lang tuwing gabi, nagbabasketball lang. Buti nga hindi batugan, nagtatrabaho yung mama. May na lang ang ulo. Pero at least nagtatrabaho, di ba? So, mahirap kasi talagang mag-react lang. Kagawa nga sana ako kanina ng post, sabihin ko na ako, ayoko talaga na maging emotional agad sa mga issues. Iniiwasan ko talaga yun na meron akong nakainisan. Iniisip ko na lang, ba't ako nainis? Una. And pangalawa, yung kinainisan ko, baka abnormal lang talaga yun. Hayaan ko muna, di ba? Na baka talagang may tama ang ulo nun. Baka merong background yun, nung maliit siya, hindi siya minahal na magulang niya, di ba? May mga ganyan eh. So, ba't ka mainis sa tao na yun? Buti ikaw, hindi mo pinagdaanan yung mga pinagdaanan nun. Kaya malamang ikaw abnormal, siya hindi. Kaya mahirap din talagang humusga, di ba? Sabi nga kung ano yung ihusga mo sa kapwa-tao mo, yun din ang gagamitin ng Diyos para husgahan ka. Kaya kung mabilis ka manghusga ng kapwa-tao mo, expect mo na ganyan ka rin huhusgahan ng Diyos. Yun naman yung turo sa Biblia. Ako, naniniwala ako sa Biblia. Yun. In short, ang reaction ko tungkol sa issue, nakakainis, pero at the same time, wala naman ako dun eh. Hindi ko alam yung buong sitwasyon. Maaaring pumanig ako sa isa, pumanig ako dun sa kabila. Pero ano naman talagang basihan ko? Ano naman ang karapatan ko para pumanig sa kung anumang panig? Una, wala namang nilabag na batas. Diba? Wala namang batas laban dun sa pagpasok o paglabas ng mga Sabagay sa Manalo Resort Hotel, pet friendly kami, no? Kahit big dogs yan. Gustong-gusto ko kapag mga big dogs yung nagpupunta doon sa Manalo Resort Hotel. Nakakatuwa eh. May mga nagdadala doon ng malalaking mga aso. May nagdadala doon minsan ng Cane Corso, ng Rottweiler. Nakakatuwa nga pag makakita ng mga big dogs eh. Kaya hindi lang small dogs at medium dogs ang ina-allow namin. As long as, yun nga, hindi sila unruly, no? Ilayo nyo sa mga ibang mga tao, lalo na yung mga natatakot ng mga tao. Huwag nyo ilapit ng ilapit kasi hindi natin alam din, di ba? Na pwede rin like mga breeds na Rottweilers. We don't want to discriminate against them, pero alam natin na may tendency talaga yung members ng breed ng Rottweiler, for example, na magpakita ng aggression. Minsan, hindi naman dahil sa talagang aggressive sila, kundi may prey drive lang, no? Nakita ng ibang aso, gustong habulin, and mabuli yung maliit na aso, magre-react naman, mag-aaway na. O kaya, makita ng bata, hindi sanay sa bata, hindi na socialize. So, may mga precautions lang din naman talaga. Pag pupunta sa Manalo Resort Hotel, pet-friendly po kami, kahit sa mga rooms, dali nyo sa rooms. Pero syempre, huwag nyo naman pabahuin, huwag nyo paihiin yung aso ninyo sa loob ng kwarto o pataihin sa loob ng kwarto. Huwag naman bastusan. Diba? So, common sense lang guys. Yun lang. Mag-30 minutes na. Ayoko nang mahaba ng more than 30 minutes ng video na to. Basta nag-rant lang ako. Sinabi ko lang kung anong gusto kong sabihin. At kung nakinig kayo hanggang sa dulo ng video na to, thank you. Baka may napulot naman kayo na kakaiba. Pero kung wala, malamang wala. Ay thank you na rin na sinamahan niyo ako sa aking pagrarant dito. Real talk lang guys, no? Hindi ako plastic.
na ano, sabi ko ganito para lang may viewers ako, para lang dumami yung mga followers ko. Yun lang. Thank you po. At happy lang tayo. Magmahalan tayong lahat. Peace.